dear parishioners, visitors from other parishes, brothers and sisters, a blessed Sunday afternoon to all of us. To formally welcome all of us in this year's Advent recollection, let us put our hands together for our parish priest, Father Joven Lustre. Sa makausapa, maayong hapon kaniniyong tanan. Human sa pasiunang awit, manindog kita, o gatong sugdan, pinagi sa pagampo, atong awiton ang pagampo nga gitudlo kanato sa Ginoo. Sa panghinaot atong ituboy nga tanan sa Ginoo ang atong ibuhat karon. Palihog, manindog kita. Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Saint Joseph, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Padre Pio, Saint Carlos Acutis, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Malihog manglingkod. Sa ngalan sa among parokya dinhi sa San Lorenzo, inubanan sa among Pangulo Alagad ng PPC moderator nga si Engineer Edgo sa PPC o sa Paris Finance, among mainiton nga pagdawat o pag-abi-abi kaninyo alang niining talagsaon nga kasaulugan ang atong Advent Recollection uban ni Bishop Raul Dael. Si Bishop Raul nataw niadtong October 10, 1966. Ang iyang inahan taga Inabanga, Bohol, apan nataw si Bishop Raul sa Hasaan, Misamis Oriental. Kasamtangan siya karon nga obispo sa Tandag Diocese sa Surigao del Sur. Natapos niya ang pagtuon sa filosofiya sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Nahuman siya sa iyang teolohiya
sa St. John Mary Vianney Seminary sa Cagayan de Oro City. Ug human niya na gipadala siya sa Manila aron sa lugang nga pagtuon o pagkuha sa licentiate in theology sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila niadtong tuig 2000. Ug human usab sa iyang pagtuon sa Manila, gipadala usab siya sa Roma niadtong tuig 2003 aron sa pagtuon on spirituality dito sa Pontifical Gregorian University. Naordinahan siya sa pagkapari niadtong Hunyo 7, 1993 alang sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Ang una niyang assignment, human siya mahimong pari, mao ang pagka-parochial vicar sa Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro. Niadtong tuig 1995, nahimo siyang kuraparoko sa St. Peter the Apostle Parish sa Sugbong, Kugon, Misamis Oriental. Human niya na gitudlo siya nga professor o director sa Spiritual and Pastoral Formation sa St. John Mary Vianney Seminary sa Cagayan de Oro. O human sa iyang pagtuon, sumala sa akong nahisgutan sa unahan, human sa iyang pagtuon sa Roma, nagtudlo siya sa pastoral theology sa St. John Mary Vianney. Nahimo siyang, natudlo siyang obispo ni Papa Francisco niadtong Pebrero 26, 2018. Isipuli ni Anhing Obispo Nirio Odsimar. Konsagrahan siya sa pagka-obispo niadtong Hunyo 7, 2018. Pinaagi ni Cardinal Luis Antonio Tagle. O iyang isugod siya sa paglingkod isip obispo sa Tandag niadtong Hunyo 14, 2018. Ug ang iyang episcopal motto, Duc in altum, put out into the deep. Mga igsoon, walay langan-langan atong dawaton sa mainito nato nga pagpamakpak si Obispo Raul Dael. Maayong hapon kaninyong tanan. Makadasig ang inyong kadaghan karon. Ang akong ipaambit kaninyo, simple lang kaayo. Kanang masabta nato. Adunay mga pulong nga atong siguro sination sa unang higayon, pero ako siyang i-explicar para atong masabtan. Ang pulong Adviento, because this is an Advent recollection, ang pulong Adviento nagkahulugan og kanang pag-abot, no? Coming. Unya, gisultihan kita sa atong Kristohanon nga pagtuo nga adunay tulo ka mga advents, no? Para kanato nga mga Kristiyano, the coming of the Lord, no? The coming of the Lord. Unsa maning tulo ka mga Adviento. Ang first coming, kanus man ni nahitabo, more than 2,000 years ago. That was the first Advent, no? Ug mao na siya ang atong i-celebrate karong umaabot nga Disyembre 25. Adunay ikaduha nga Advent, no? Nga coming ni Jesus. Kanus man na siya, no? That's the final coming or
the second coming, ang pagbalik sa Ginoo, no? O kitang tanan pagahukman, no? Okay? That's the second coming. But there is a third coming, third advent nga usahay dili kayo nato madunggan. No? Kanang atong gitawag og existential coming. Unsa man ang existential coming, no? Kanang pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi diha sa mga inadlaw-adlaw nga panghitabo sa atong kinabuhi. No? Matagutlo, God is coming to us. Apan dili lang nato mamatikdan because we are so busy with many things in the world. Mao nga kinahanglan kita og kaigmat, vigilance. Mao ni nga ang atong mga readings bitaw sa Advent kay bahin sa pagtukaw, sa pag-andam, no? Kay ang Ginoo moabot sama sa kawatan, no? Dili ka nang sa flood control, ha? Sama sa kawatan nga dili magpahibalo kanos siya moabot. So, unya, dunay akong mga ipaambit kaninyo aron atong masabtan ang pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Nag-ingon siya sa iyang una gayud nga kapitulo, the first chapter of the Gospel of John, nag-ingon siya, "In the beginning was the Word. Sa sinugdan, mao ang pulong." Sunod dayon, "And the Word was with God, and the Word was God." Sa sinugdan, mao ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Kinsa maning pulong? Si Jesus, no? Si Jesus ang pulong sa Amahan. Tapos padayon ta, ug ang pulong nagpuyo uban kanato. And the Word became flesh and dwelt among us. No? Ug ang pulong nahimong tao, akong gibutangan siya og color tungod kay sa atong binisaya og sa iningles, no? Sa ato sa binisaya sa translation nato, ug ang pulong nahimong tao, no? Tanaw nato kung insakto ba ni siya nga translation sa original nga Greek tungod kay kabalo kita nga ang Biblia, ang New Testament, ang bag-ong kasabutan, gisulat ang iyang original nga lingwahe, Griego. Og gihubad kini sa lain-lain nga mga pulong. Gihubad sa Latin, sa Latino, gihubad sa Ingles, gihubad sa lain-lain nga mga pinulungan, ug doon na po'y paghubad sa Binisaya. Pero aron atong masabtan ang iyang tinuod nga kahulugan, kinahanglan nga mubalik kita sa original nga pulong niya, no? Okay? Kining pulong word, no? In the beginning was the Word, nga nag-refer kang Jesus, no? Nagtudlo kang Jesus, no? Ang gigamit nga pulong, sarx, no? Sarx. Ang meaning sa sarx, flesh
dili man. Ang man, anthropos, mo bitaw ng anthropology, no? The study of the human being, no? O mo ng anthropos, no? Tao. Pero ang gigamit dinhi sarx, buti pasabot flesh. Kung flesh, no? Kung flesh, no? Muna nga ang lain nga terminolohiya sa Ginoo nga nagpakatao, incarnation. Karne, flesh, no? O flesh nga ang pulong, ang Ginoo, no, si Jesus nga mao ang pulong, tinuod na himo siyang tao, pero ang tinuod niya nga translation nga hubad, no, nahimo siyang karne, no, nahimong flesh. Ug unsa may lawom nga kahulugan niini? Kung sarx, no, kung sarx buti pasabot, gisudlan sa Ginoo, no, sa pagkahimugso niya, wala lang niya sudli ang atong pagkatao. Gisudlan niya tungod kay sarx man, no, dili man anthropos, ang tanan nga mga what is material, what is finite, and what is limited. So gisudlan kini sa Ginoo. Mao nga ang tanan nga mga binuhat nakaambit sa presensya sa Ginoo. Kay mao kini ang iyang gisudlan. Nga ang Ginoo nga magbubuhat nahimo karon nga usa ka binuhat nga adunay limitasyon, nganong na adunay limitasyon kay namatay usab siya. Gikapoy usab siya. Material, no? Okay? Natapos ang iyang kinabuhi. Mao nga kini mao ang pundasyon ngano nga kita manginlabot usab sa pag-amping sa atong kinaiyahan. Tungod kay diha sa atong kinaiyahan, mabati usab nato ang presensya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo misulod ni ining maong realidad. Something limited, something finite, no? Unsa may kalambigitan aning maong realidad sa atong kinabuhi pananglitan. Unsa may mga timailhan nga kita finite or limited. Doon ay kinutuban ang atong kinabuhi, di ba? Oo. Kapuyon ta, no? Naatay limits, no? Unya kung mabilar ta, magduka ta, so ato pa, doon ay limitasyon ang atong kinabuhi, no? Ana. Masakit kita, no? Masakit kita. Saputon ta, no? O masuko ta, naatay mga limitasyon, no? Naatay mga limitasyon. Pero kini nga realidad gisudlan sa Ginoo. Mao nga bisan sa atong mga limitasyon, mahimo kita makighiusa sa Ginoo. Muna nag-ingon si San Pablo nga walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Kay bisan diha sa atong mga sakit, pwede nato mahibalag ang Ginoo. Kaganina sa misa namo, ganinang buntag, nagmisa naman ko dinhi, no? Daghan sa inyo dinhi, ko nakita nga nakatambong, nakahisgot ako bahin sa akong pagkasakit sa cancer, no? Cancer survivor man ko. Pero ang cancer, nahimo na kong kasinatian sa grasya ug sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. 7 years na ko karon, no, sa akong pagkasakit, gikan sa akong pagkasakit, and the doctor has already declared me as cancer-free, no?
So, nagpasalamat ko ana sa Ginoo. Pero, dili to siya sayon. Lisod to siya, no? Lisod to siya. Pero, dito nako nahibalag ang kaluoy o gugma sa Ginoo. Naay inyong mga anak, dili man perfecto inyong mga anak, dili ba? Magpabadlong man pud sila, no? Oh. Pero diha sa ilang dili makasabot diretso, no? Diha pud ta malig-on ang atong pamilya. Diha pud ta tay-ugon, no? O diha pud ta lig-onon sa Ginoo. Diha sa atong mga krisis sa kinabuhi. So, balik ta adtong pulong, no? Kadtong word, no? In the beginning was the word. Actually, dili siya mao ang sakto nga translation, no? Tungod kay ang gigamit nga pulong sa word is logos. Ingon ani siya sa pagbasa. Ingon ani pagkasulat sa Greek, pero ingon ani pagkabasa sa sa ato nga pag i-transliterate nato, no? Logos, no? Logos. So ang logos, ang iyang sakto nga translation, dili word. Dili word. Unsa man di ay meaning, no? Oh, kahulugan, no? Meaning. Unsay kahulugan, no? So, kung kini ang tinuod nga sakto nga translation sa logos, no? In the beginning was the logos. In the beginning was the meaning. Okay? Okay. Sige tanaw na to. Nice kayo ni siya. No? So, in the beginning was the meaning, was the word nga dili mao ang translation. In the beginning was the meaning. And the meaning was with God. And the meaning was God. So sa sinugdanan, mao ang kahulugan. Og ang kahulugan uban sa Dios. Og ang kahulugan mao ang Dios. Ang Dios ang kahulugan. Ug unya ang maayong balita. Og ang kahulugan nagpuyo uban kanato. Ang kahulugan nagpuyo uban kanato. Kinsa ang kahulugan? Si Jesus, no? Si Jesus ang kahulugan. Importante kayo siya mga igsuon, no? Bisag kanilang ang inyong dadon karon sa inyong pag-uli. Nga ang kahulugan sa atong kinabuhi mao si Jesus. Nganuman, sa dili pa kumuana diha, unsa ang unang sugo sa Ginoo? Pila ka buk sugo sa Ginoo? How many commandments? Very good. 10, no? 10. And what's the first commandment? Higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Pero kung mubalik kita sa Biblia, nindot kaayo. Sa wala pa na siya nga sugo, doon na siya gisulti sa primero. Unsa may iyang gisulti? There is only one God. There is only one God. Nganong giklaro man na siya, no? There is only one God, and because there is only one God, no? You should love this God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with the whole of your person. Walay pagkabahin. No? Kay nganong giklaro man na siya sa Biblia,
tungod kay ang Israel diin gihimo ang kasabutan taliwala sa Dios ug sa iyang katawhan nga Israel, no, dunay covenant relationship. Ang Israel, ang iyang tentasyon nga kung maglisod siya, mubalhin siya sa pagsimba sa lain nga mga Diyos-Diyos. Kang Baal, no? O musimba siya sa lain nga mga Diyos-Diyos. Mao nga si Yahweh nag-ingon kanila, dunalay usa lamang ka Ginoo. No other God, no other gods beside me. There is only one God. Mao nga magsimba ka sa Ginoo ug walay lain. Walay lain. Kita, mga igsuon, magsimba man ta dinhi sa Ginoo, pero usahay sama kita sa Israel. Nga kung maligpit, mapiit, maglisod, no? Pwede ta musimba og lain. Buti pasabot, we can find other sources of meaning in life. Nga ang kahulugan sa akong kinabuhi, no? Pwede na ko pangitaon sa uban. Mao nga sa history sa kalibutan, dunay tulo ka mga classical substitutes to God. No? Tulo ka mga butang nga gisimba sa mga tao diha sa kasaysayan sa kalibutan. O kitang tanan mga igsuon makaingon, at some point in my life, I also worship these things as my God. Tanaw nato. Mga gipuli nato, no? Mga gipuli nato. Riches. Riches. Usahay mas importante kini sa tanan. Dili sa tamo hisgot sa Ginoo, ha? Ani ta sa atong mga human nga mga pagkinabuhi. Gusto ta og bahandi mga butang material nga usahay tungod sa atong pag-worship niini, no? By the way, ang pulong worship, no? Kanang imong gitagaan og dako kaayo nga pagtagad. Worthship, no? Worth, no? What is worth para sa imo, unsay importante sa imo, no? That is what we worship, no? Unya kung mo worship ta niining riches, no? Dili lang kwarta, kundi tanan mga kabtangan. Kung kana ang atong gipakadak-an, ang mga igsuon mahimo sila mabungkag og dili magtingog. Naay mga igsuon nga moabot sa korte tungod sa kabtangan nga gibilin sa ilang mga ginikanan. Ang usa ka gatos ka ektarya para sa tulo ka igsuon, kulang na siya kung dili sila nag-worship sa Ginoo. Pero ang usa ka ektarya para sa napulo ka igsuon nga nagsimba sa Ginoo, malipay na sila. Mahimo ko manglimbong sa uban because of riches. Actually, muni siya ang hinungdan sa corruption, sa mga ghost projects. No? Kabalo ba ta unsay meaning sa corruption? Gikan siya sa Latin nga pinulungan cor, meaning heart, no? Cor, no? Cor is heart. Rumpere is destroy. No? To destroy. Sa ato pa, a corrupted heart is something that is broken and destroyed. No? Broken and destroyed.
broken tungod kay ang iyang gihigugma mao ang mga butang sa kalibutan, dili ang Ginoo. Our hearts are broken when our hearts do not fall in love with God. So, a corrupted heart can no longer love as God loves. Mahimo gyapon sa mahigugma pero dili susama sa gugma sa Ginoo. Doon na nay mga kondisyon, no? Okay? Riches. So, kung kana ang akong gi-worship, mahimo ko, gusto ko og daghan mga shortcuts, no? Kanang madato ko nga dili nako haguan. That is corruption. Power. Mamalit ko og boto para makadaog ako. Mahimo ko maghimo og mga bayolente nga mga buhat para mabutang lang ako diha sa pwesto. Mahimo na ako buhaton ang tanan. And then popularity, dungog. Dungog. Mao nga daghang kayo mga away sa social media kay imong gihilabtan ang akong dungog. We are too attached with our popularity. Unsa may tubag ani ni Jesus ni ining tulo ka mga substitutes. Poverty. Ang poverty, mahimo siya material o spiritual. No? Poverty. Ang mga naay mga madre dinhi, naa sila'y vow of poverty. Kami mga dayosisano nga pare, wala kami vow of poverty. Naa kami vow of simplicity. No? Sila, doon na sila'y vow of poverty, buti pasabot, they cannot own anything for themselves. No, everything belongs to the community. No? Pwede kami na aming sakyanan. Pero ang among sakyanan is always related to mission. Muna nga, doon ay simplicity because even if we can own in view of our mission. No? Na ako'y, kining kuan, kining laptop, ako ni personal, no? Personal. Pero ako ning gigamit sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Okay? So, kana ang simplicity, no? Okay? Unya, ang spiritual poverty, actually kitang tanan, mga, kuan man ta, kabus man ta, bisan unsa nato kadato tanan ta, doon natay experience of poverty. Kay mahimo man nga dato ka, but you are poor in friends. In friends. No? Mahimo dato ka, pero wala kay klaro nga higala. Naay mo dool sa imo, tungod kay dato ka karon pagka purdoy nimo, wa na kay higala. No? That we also experience poverty. No? Even rich people who are confined in expensive hospitals, they are still poor. Their money cannot save their lives. Bisan pag mag-stem cell ka, abot ka 100 pero mamatay ra gyapon ka. Ma-extend lang. So, poverty means total dependence in God. O kinsa man ang iyang gihimo nga modelo, nalipay ko nga naay mga bata, no? Naay mga bata, no? How old are you? 4? You are 4 years old? I'm 5. Di siya mo to, no?
Kining mga bata, no, kining bata, labi na katong gagmay pa kaay nga bata, no? Nag-ingon man si Jesus nga, kung gusto mo makasulod sa langit, pagpakasama ka mo nga bata, dili nga magbinata ta, no? O nga magkamang-kamang ta, no, nga kuan, dili magbinata kundi ang bertud sa usa ka bata. Unsa may naa sa bata nga kinahanglan nato tularan nga atong sundugon para makasulod ta sa gingharian sa Ginoo, sa Dios, no? Unsa man? Inosente, unsa pa? Ang bata dili mabuhi kung dili atimanon sa mga hamtong, mga ginikanan, or any significant person. The child is dependent on somebody. Kung kana ang sundo nato nga I cannot also live a life without being dependent in God. Mao nga ang bata mao'y gigamit nga ihemplo, nga halimbawa, no, para ni adtong mga tao nga gusto musulod sa gingharian sa Dios. Nga kinahanglan nga atong hinumduman kanunay that we cannot live a life without God. Karon, bisan ang science, no? Pwede siya mo create og magdaghan kayo nga mga butang nga kung dili nato bantayan, makaingon ta nga mahimo ta mabuhi, mahimo ang kalibutan nga walay Ginoo. Pero dili mahimo ang kinabuhi, mga igsuon, nga puy-an nga walay Ginoo. O kitang tanan nakasinati ni ana. So poverty means to be totally dependent in God. The rich, no? The rich, even the people who are materially rich are also poor. Because they need God. O kung ang mga dato, no? Ang mga dato, labi na dinhi sa inyo kay San Lorenzo Ruiz Parish, no? Na ay mga arang-arangan dinhi. Unsaon man ako kung si Jesus, kung ang Ginoo maoy akong meaning sa kinabuhi, how am I going to make use of the goods that I have, of my riches? Unsaon man ako, tungod kay ang gingharian sa Dios, dili lang alang sa mga kabus, kundi alang sa tanan. No? Alang sa tanan. So, sa ato pa, unsaon ako, nga kung ako dato, kay dili man sala ang pagkadato. No? Dili man sala. Labi na kung bunga kini sa atong pagpaningkamot. No? So, unsaon ako nga si Jesus gihapon ang source of meaning sa akong kinabuhi even if I am living in abundance. Kini ang prinsipyo. No? Money is a good servant but not a good master. Kung ang money mao'y akong agalon, mahimo ko manlimbong sa uban. Pero kung ang money mao'y akong servant, daghan ko og matabangan. Muna nga gi-affirm gid nako ang inyong practice dinhi sa parokya nga matag Domingo do na mo'y ihalad para sa mga kabus. That is a good example how we use the blessings of God for others. Nga buti pasabot kining akong mga panalangin, doon na lamay kahulugan at tubangan sa Ginoo kung akong patalinghugan ang mga panginahanglan sa mga kabus. Poverty. Instead of power, power
I did it my way, no? Daghan nagpatayan ang kanta, no? O my way. But obedience is I follow the will of God. The will of God. O kasagaran ang will sa Ginoo, dili nako gusto, di ko ganahan. Dili ko ganahan. Humility. Si Jesus, sa cross, gibiay-biay siya, but he remained humble. Humble. Gamito nato ang atong pagkainila aron mas mailhan ang Ginoo. No? Unsa may maayo nako nga kadungganan nga pwede nako gamiton para mas mailhan ang Ginoo. Daghan kaayo pwede nato gamiton para mas mailhan ang Ginoo. Unsa man ang mga timailhan nga ang gisimba sa atong kasing-kasing, no? Wala masentro sa Ginoo, no? Usa sa mga timailhan kining atong gitawag og restlessness, no? Unsa man ang binisaya sa restlessness? Kahigwaos, unsa pa? Kahawang, no? Emptiness, no? Unsa pa? Sa Tagalog, kahungkagan, no? Emptiness, void, mura og dunay bahin sa atong sulod nga kanabang bakanti kanunay nga nangandoy nga atong punon, no? Atong punon, no? Og kasagaran ang atong ibutang niini mao ang mga butang sa kalibutan nga maghimo kanato nga all the more empty, no? Kulang, no? Kulang. So, unsa man ang mga signs of restlessness? Kani, consumerism. Kanang sige lang bitaw og palit bisag dili kinahanglan, no? Kung makabantay mo, naamoy listahan sa inyong paliton, no? Pag adto nato sa department store, kita nato uy kanindot na ana dai ingon ani, no? Pag uli nato sa balay, tanaw nato atong listahan, wala nato napalit ang atong gilista. No? O wala nato napalit ang atong gilista. Sige tagpalit, no? O naaga ni usahay nga ang atong mga cabinets, no? Dili na nato masira. Kay puno nas ukay-ukay. Oh, makalabay lang tagamay, ganahan ko ani, no? Oh. Tapos kung kana ang atong buhaton when we become consumerist, no? Time consuming siya. Kay pananglitan ha, magsimba mo sa Domingo, no? Kung daghan kaayo ka og sinina, kinahanglan ko og 30 ka minutos og usa ka oras aron lang pagdesider unsay imong suoton. Pero sa una kadtong simple pa ang kinabuhi, dali ra kaayo, no? Muna nga tanawa mga madre, no? Balik-balik ang ilang mga gisuot, nga agalabhan man po ninyo terno. Oh. Sa amo, diretso, no? Diretso, kung maingon ka karon, Bishop, mag-travel ko sa Manila, no? Pag impake na ako, 5 to 10 minutes, I'm done. Kabalo man ko, sotana, t-shirt, diretso, clerical, diretso. Wala na ikuan. Nga, akong bilbil, di man, akong bilbil, dili. Mas maayo ni, labi na gyud ka ng magninang o magninong mo kasal.
Oh, labi galing ng mga babae, no? Grabe gyud. Oh, usa ka bulan mag-diet para lang musuot atong ilang matingala bitaw ko kana akong pangkaslon. Ngano man akong pangkaslon mga law man kay ani sige naghiyak-hiyak naman di ay, no? Oh, akong sulog-sulogon tason ako akong humili, no? Kaya mo ba nag-girdle man di ay ba para ko ang gyud sexy kayo, no? Oh. We have so many attachments, no? Oh. And it takes much of our time. Mao nga ang mga madre na sila'y habit, no? Habit, no? Kanang ilang balik-balik nga suot, habit. So that it will not take much time, no? Pag-andam sa kaugalingon, so that the time that is being saved will be used, will be maximized to serve others. So ang simplicity, aduna siya'y social dimension. Ma-imagine mo nga kami mga pari magpa-official kada semana, no? Napakay pari magbaklay og init paingon sa baryo, no? Kung sige mi magpa-facial. Oh. Uy, mainitan ta. So lain na kayo sa pari nga manago sa init ba, no? Oh. Dili makaadto sa basakan, dili makaadto sa mga baryo, no? Tungod kay madaot unya ang beauty. Oh. Consumerism. Constant desire for something new. Makapalit lang ko ana nga brand sa cellphone, lipay na gyud ko. Lipay okay na gyud ko. Pag-abot sa 3 months, nanasay bag-o nga brand. Agoy, mag-lonely na sa ta, no? O mag-uol na puta nga, apay mas maayo, no? Something new. Something new. Bisag uyab, dili magdugay, something new. Oh. Pulanon kaayo. No? May lang untag uyab, dili lang asawa o bana, no? Oh, something new. Instability. Doon ay mga ambot sa kahitabo sa inyo, no? Daay mga parents mo dool sa ako, Bishop, unsa na may akong buhaton ani akong anak? Kaya ngano man, unsa may problema nimo si mong anak? Ingon siya, akong anak 5 na katuig sa college, sige lang first year. Oh, kay lain-lain yang kurso kada tuig. Oh. Unstable. Mga unhealthy coping mechanisms na to, no? Na itong mga bisyo, na atay mga, tanawa gay ninyo kung lonely ganita, muna siya ang panahon nga manglupad ang daghan kayong mga text messages. When we are lonely. Muna ang panahon nga dugay ta sa internet, ug mosulod ta sa mga sites nga dili maayo. Overwork. Abi nato kung ay kugihan kaayo kining tawhana, pero naat di ay gipanglikayan. Unya kiniha bantayan nato. At times we are not conscious of this. Kaning online shopping. Daghan gid dinhi. Klaro kayo sa inyong reaksyon. Oh. Uy, naibag-o. Oh. Sayon ra ba magbayad, no? Oh. Sayon ra kayo mga online. Na kay parcel, halos kada semana na kay parcel, no? Naay kuan dito, naay pari nako dito sa Tandag, no? Nag-complain ang secretary, Bishop, kinsa may angay magbayad aning parcel? Ang pari, kay iya man nga order o ang parokya? Ngano man?
Kay moabot ra ba ang parcel, i-timing gid ni Father nga pag-abot sa parcel wala siya. Oh. So ang sekretary makabayad, no? Oh. Pero kini atong bantayan, kung unsa ang sige nato tan-awon, dunay epekto sa ato. Ang uban sa inyo siguro dinhi, ang uban nagsulti sa ako nga ga-follow mo sa among web page, no, sa Facebook sa Surigao, sa Diocese of Tandag. Pero sa pagkatinuod, wala ko'y Facebook. Sa diocese na siya. Tindog lang ko diya, magmisa ko, kuhaan ko nila, sila na ang bahala, ug wala ko kabaloon sa ang nahitabo diha. Sila na ang mahibalo. Pero akong gidesisyonan kung mag-Facebook ba ko o dili. Gidesisyonan ginako na siya. Kay ngano, kung dili ta magbantay, ang atong mga engagements, adunay epekto sa atong kaugalingon. No? Kaugalingon, pananglitan. Kung doon ako'y Facebook pananglitan, no? Sige lang kung scroll, no? Makabantay mo. Actually, no? Kanang sige na to pag-scroll, bisan ka nang matulog ta, mangihi ta sa gabi, tanaw na ta sa atong cellphone, unya kung malimta na to atong cellphone, mura og restless kaayo ta. No, kinahanglan balikan ginato, kinahanglan ipahatod gyud. Kay kung wala ang phone, unya usahay kung reshuffling sa mga pare, moingon, Bishop, nabay signal na diha nga parokya. Oh, murag ang signal karon sa internet, apil na sa paghatag og assignment, no? Oh, consideration sa assignment. Oh. Pero di ta kabalo, no? That we are already addicted to the use of cellphone. Kana bitawng di na ta mahimutang kung wala ni siya. Matud pa sa mga eksperto, if we can do away from the use of cell phones or social media, labi na sa mga butang nga dili importante kaayo, no nga malingaw-lingaw lang ta ba na mga katawa bitaw ta nga murag kanang usay kita rang usa, no? Kadum nakakita sinati mo na kanang mananaw kag kuan ikaw ra usa nya mo katawa ka, no? Kunya kung naay tawo mo tan-aw sa imo. Uy, ako mo likayan ako na, no? Kay moingon niya ang mga tao, naunsa na bishop nagkatawa man siya ra usa, no? Unya amo tubag dayon to akong kauban dito, ambot maayo pa man na siya ganina. Oh, oh. Sige ta mga tawa, nonsense na social media. Unya di ta kabalo nga we already spent 3 hours, 4 hours in just scrolling. Unya matod sa mga eksperto, if we can do away for 6 or 5 hours during our active hours, no? Panahon sa adlaw, kung malikaya nato na paggamit nga dili gayud kinahanglan, that is good for our mental health. Good for our mental health. Mao nga gidesisyonan nako nga wala ko'y Facebook, nganuman kung naa ko'y Facebook, siguro conscious ko kung pila na ba ang mga viewers karon. No? Pila na ang mga likes. Agay, naaday nagsulti og negative bahin sa ako, maapektuhan na pud ko, no? Oh. So I will no longer be a prophet because I am always constantly adjusting to what the viewers will say of me. Muna nga bahalag unsa gipangsulti sa mga tao diya, maayo o daotan, wala ko'y pakialam. Ang importante na malandong ko sa pulong sa Ginoo o kining pulong sa Ginoo para kanatong tanan apil usab ako. So, importante kaayo na siya. Ikaduha, aside from the use of social media, no? Kini pong online gambling.
bisan mga batanon. Unya alarming ni siya tungod kay kami mga obispo daghana og mga reports nga nabati gikan sa mga ginikanan og bisan gani sa pipila ka mga kaparian. Unya, ang gambling manggod, addictive siya. Kay naay thrill, no? Ang thrill is the one that is very addictive. Unya, kanira bang sugal, ang hisgutan lang sa sugarol, ang iyang daog, di siya maghisgot sa pildi. Di na siya maghisgot sa pildi. Oh. Nya, sige ra bagid mapildi. Gamay lang panahon nga makadaog. Og mo na siya sige niya hisgutan, kadaog ragig ko, kadaog ko. Pero wa niya hisguti ang daghan niya nga mga pildi. Mao nga, bantayan nato na siya tungod kay makaguba kini siya sa atong mga value sa atong pagkatao. Kita ninyo ni? Do you see that? What is that? Puzzle. Why is it called a puzzle? You have to complete. One piece should be placed at its proper place, right? Yes. And it will continue to be a puzzle. Sorry. It will continue to be a puzzle until this is placed here, right? Okay. So, mga igsuon, no? Dinhi na ta sa application nga pwede ninyong tanaw nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, no? Oh. So, daay ako mga personal sharings. Online ba ni siya? Online? Sige. Pamasin nga hoping, no, nga kamupod mutan-aw sa inyong kaugalingon nga kasinatian, no? Okay. Kinsa gani ang source sa atong meaning? Ang Ginoo, no? Ang Ginoo. Muna nga katong riches, power, popularity, dili siya ang source sa meaning. Dili siya ang source sa kalipay sa atong kinabuhi. O karon sa panghitabo sa atong nasod karon, gipakita gina siya sa ato. No, nga ang riches, power and fame without God will bring us to destruction, not just to our person and families but to the whole nation. Pananglitan ha. Kung involved ka sa corruption o daghang kag salapi, ingon ani ra ka kadako ang imong TV sa balay? Sugot mo? Kung ikaw ang milyonaryo o bilyonaryo, no? Tungod sa mga ghost projects na akay daghang kwarta, unsa kadako ang TV nga imong gusto? Siguro 100 inches, no? 100 inches. Inani, dako pa ni, no? Dako pa siguro. Ang pinakadako gyud ang atong gusto, no? Pinakadako ang atong gusto. Pero sa nahitabo karon, no? Naakay dako kayo nga TV. Kay mao lagi imong Dios. Abi nato og kung natay dako nga TV malipay na ta. Pero kung ikaw gihisgutan diha sa TV, mananaw ka? Mananaw ka? Muna akong buti pasabot nga ang bahandi ang mga panalangin sa kalibutan nga dili gikan sa honest work. Wala gyud siya'y kalipay. Walay kalipay. O kining lamesa. Kani imagino ninyo ning lamesa. Dako nga lamesa. Tungod kay dato man ta. Dato ta. Daghantag na kickback. Dato ta. Milyonaryo, bilyonaryo ta. Gusto lang kakadinig bulad ang ibutang? Ang tanan nga pagkaon nga gusto ni makanon, punon nimo ang lamesa.
Because you have riches, you can afford. Pero naa ka kay appetite sa pagkaon nga ikaw gihapon gihisgutan dito sa imong dako nga TV? Wala. Wala. Ang imong unlan, ang atong unlan, kuan kayo, humo kayo, mahal kayo sa nga tanan. Pero di gihapon ka kakatulog. Kay ikaw gihapon gihisgutan dito. Oh. A good conscience is the best pillow. Ang maayo nga konsensya, ang limpyo nga konsensya, mao ang pinakanindot nga unlan nga magdala ka nato sa usa ka malinawon nga pagpahulay. Naa kay luxury cars. Pero di ka kagawas kay daghan nag-atang didto. Muna ang pagsimba sa mga butang sa kalibutan nga walay Ginoo. Busa, ayaw pagpailad. Ayaw pagpailad. Imagina ang imong mga anak nga mumarcha dinhi sa stage pananglitan, mo graduate nga bunga sa imong honest, hard work. O imagina nga kung nagbinuang ka tungod ni ining mga buhat sa korupsyon, ang imong mga anak dili na mosulod sa classroom kay maulaw sila kay ibuli sa ilang mga kauban. Pagkaluoy sa mga kabataan nga maoy mubayad sa salaod nga wala sila nabuhat nga dautan, mga inosente sila. Mao nga adunay usa ka president or prime minister from South Africa. Iyang gisultihan ang iyang mga public officials, no? Gigna niya nabatasan nga kung ang presidente mulingkod na sa iyang posisyon, ang iyang picture, no? Ang frame, nga gi-frame, ibutang diha sa wall in the different offices in government. Dili ba? Ingon siya, I do not want my picture to be hung on your walls because I am not your God. I want you to hang on your wall the picture of your family. Aron, kung dunay mo dool kanimo makig-negotiate og mo korap sa imong pagkatao, tanawa sila if they deserve to be supported with money that came from corrupt practices. Many times, there are pieces of ourselves nga mura gusto nato kalimtan, no? Gusto nato kalimtan. Sa una, sa college pa mi, sa Xavier University man mi nag-college. Naami subject nga PE, no? Physical Education. Unya, pagka fourth year namo, ang PE 4 namo is about swimming, no? Swimming. Dili kayo lisod sa amo, mag-enjoy mi sa swimming kay katong mga taga-syudad maglisod sa swimming kay wa man sila kay maanan. Pero kami nga mga taga-baryo, no? Taga-dagat, no? Akong tatay mananagat man, no? So maayo may manglangoy, no? Dili lang scientific, pero makabalo may manglangoy, no? Tingala mi kay doon ay mong classmate nga babae nga kada namo swimming kay magbating trunk man ka, no? Kuan there's a swimming pool. Naa siya kanunay band-aid, no? Naa siya band-aid ba, no? Dugay na
wa maayo na iyang samado kay usa na katuig. Di gapon sige lang pag band-aid. So naaday siya kuan ba ulat no uwat no pali o sa ato no nga dili niya gusto nga iyang tan-awon. Kami daghan mi kayo mga piklat-piklat no. Oh. Unya ang uban maulaw sila sa ilang mga piklat no. Maulaw sila kung naa sila mga piklat. Pero kami no ako ingon ko nga ano ikaulaw man ako mga piklat tungod kay kini ako mga piklat no kini ako mga pali-pali no uwat no mo ni siyang timaan nga nag-enjoy ko sa akong childhood years kay nakadula ko kamo wala mo'y piklat pero ang inyong mga piklat naa dinhi sa sulod sige moghila kay wa mo padula wala gipanglukong lang mo dito overprotective ang inyong parents no oh naay mga wounds that we can be proud of. Karon magpaambit ko og mga personal nga mga kasinatian nga sa una remained apostle, became apostle to my life. Og kana bitawng gusto nato nga atong kalimtan, gusto nato nga atong ipadaplin kay ulaw kaayo nga part sa atong kinabuhi, no? Ulaw kay nga part sa atong kinabuhi. Unya, it remained apostle. Pero, ang tanan doon na day lugar sa plano sa Ginoo, kung ang maghatag og meaning sa atong kinabuhi, maugayod ang Ginoo nga mao si Jesus. Karon tugutan nato, no? Kining proseso sa gitawag nato og kinisa. Unsay Tagalog sa experience? Karanasan, di ba? Unsa pay lain nga Tagalog sa experience? Tagalog. Oh, Tagalog pa, nga word. Sige, katong maayo mananaw sa telenovela, be? Oh. Unsa pa? What is another Tagalog term for experience? Ah? Okay. Naalaala mo kaya. Pinagdaanan, no? Pinagdaanan. Do you agree, no? Do you agree na experience ba, no? Ganahan ko sa Tagalog kay naay duha ka mga distinctions, no? Karanasan, pinagdaanan. Mas gusto ko ang pinagdaanan. Mas malalim siya. Kasi meron tayong mga karanasan sa buhay na hindi talaga natin pinagdaanan. Hindi natin pinasukan. No? Pananglitan. Dunay mga manag-uyab nga nagbulag. Nagbulag. Unsay buhaton sa lalaki? Mag-inom para maka-move on. No? Maka-move on. Unya, pagkuan niya, pagkahubog niya, mangulitaw na siya sa lain. Oh. Pero dili na siya move on. That is moving away. No? Kay wala niya sudli. Kay kung dili nimo sudlan nganong nagbulag mo, you will never learn the lesson about human relationships. Dili nimo makita nga naa ka po kay pagkulang. Dili lang siya na ipagkulang pero ako do na pud ko'y pagkulang. No? O dili ko motubo isip maayo nga mga lalaki o babae na capable of relating with someone in a more stable relationship kung dili ko makakaton, kung hindi ko papasukan o dadaanan kung unsa kasakit ang akong nasinati. Kung sakit kaayo mo nang dili ta gusto nga mosulod kay sakit kaayo sa tanan. Ulaw kaayo. Kung nabagsak ko sa klase o sa board exam, no? Kung dili nako sudlan, no, ang kasakit o ang humiliation o kanang kaulaw embarrassment nga I was not able to make it for the first time, I will not try again and learn the lesson. Oh, muna nga ang uban nga mag-retake,
mag-retake pag yun niya makapasar, meaningful kayo sa ila. Very sweet ang pagpasa board exam. Tungod kay they went a very difficult process. Tungod kay ngano ilang gisudlan ang ilang kasinatian. No? Unya ang kanindot sa pinagdaanan kay makikita lang natin ang daan pagpapasok tayo sa karanasan. And we can only find the way out of freedom if we are able to enter into the pain, into the embarrassment. Pero, dili lang siya plain nga daan. Ang daan dyan that integrates our lesson in life, kana bitong bisan sa atong kapakyasan, buo gihapon atong pagkatao, no? Buo gihapon, wala natong puzzle, tungod kay nabutang siya, tungod kay nakita nato nga dunay bili bisan kadtong atong failure because it taught us a very important lesson in life, no? Nabuo siya tungod kay nakita nato ang kamot sa Ginoo. Who is the meaning in all these things happening in our lives, no? So, daan. Buti pasabot. Nakita ko ang daan, ang tamang daan. Unya, kining daan, dili ni siya street, dili ni siya address. Daan is a person. Somebody in the New Testament said, I am the way. And the meaning became flesh and dwelt among us. Kung naa si Jesus sa atong karanasan na ating pinagdaanan, it will no longer be a puzzle. No? A puzzle, but part of our lives. Mao nga, kung ma-integrate nato siya sa atong kaugalingon, dili na nato siya ikaulaw tungod kay nakita nato nga aduna siya'y papel sa atong pagtubo isip usa ka tawo, isip miyembro sa pamilya o sa katilingban, pwede nato siya ma-share. Dili nato kinalan nga itago siya. So, gusto nako i-share sa inyo ang mga butang nga gusto nako itago sa una. No? Oh. Ready na mo? Unya, sa pag-share nako ani, imo pong pamalandungan imong kaugalingon. Unsa pud ang mga butang nga akong gikaulaw sa una pero akong nakita nga akong ipasigarbo karon tungod kay naa ang Ginoo niadtong kasinatian. Who is the meaning of my experience? No? Sige. Active synthesizing, buti pasabot kana bitawng mabuo nato ang atong pagkatao diha sa atong mga kasinatian. No? Unya mabuo nato kung makita nato ang kamot sa Ginoo ni adtong maong kasinatian, no? Kana makita nato ang lihok sa grasya. No? Sige. So good ta. Basahan ninyo be? Magbaklay. Unsa pa? Okay. Nag-ingon si Father Hoven kaganina nga, ang akong episcopal motto, Duc in altum, no? Duc in altum, kanang palawod kamo. Kato bitawng ingon ignan ni Jesus nga, wala sila'y kuha sa tibok gabi, ug nag-ingon siya nga, palawod kamo ug itaktak ang inyong pukot sa tuong bahin, no? Palawod kamo. Ayaw pabilin dinhi sa hunasan kay walay isda dinhi. Ang isda tuwa dito sa lawod. So, bahalag ikapoy kamo, bahalag all throughout the night, you caught nothing, ayaw kalugda, ayaw pag-give up. Try again. No? So, launch into the deep. No? So, muna siya ang akong episcopal motto, tungod kay ang akong tatay mananagat. Ako pod mananagat. No? Literal mananagat. Kining akong kamot sa una,
tungod sa pagbira og pukot og kanang pisi, pondo, no? Dili na ko na siya maingon ana sa una tungod sa kabaga sa kubal, no? Sa pagtrabaho, no? So, sa una, tungod kay ang among balay, 1 kilometro gikan sa baryo o baybay o niya poblasyon. Nag-eskwela kami sa high school dito sa poblasyon. No? Sa elementary, sa among elementary school sa baryo. Pero pag abot na mong high school, eskwela ako sa usa ka RVM school, no, mga madre, no, Religious to the Virgin Mary, private school. Magbaklay kami 1 kilometro sa buntag, pauli paniod to, another kilometer, balik na pod sa hapon, unya muuli na pod. So 4 kilometers every day for 4 years. Unya sa una, lisod magbaklay tungod kay dili pa man simentado ang highway. Oh. So, maulaw kami mga taga-baryo nga mag-eskwela muadto sa poblasyon. Kay pita-pita ang among tiil. Ingnan mi sa among mga classmates, nian na po ni mga taga-baryo, muning maghugaw-hugaw sa atong classroom dinhi. So kami, maulaw kay mi ba, masakitan mi. Mao nga, gikan sa balay, tanggalon na namo ang among mga sapatos og magtiniil kami pag-adto sa eskwelahan. Unya, mangita mi og faucet nga duol na sa among gate sa eskwelahan. Dito mi manghugas, no? Para dili mi kantsawan sa among mga classmates. Ulaw mi sa una. O gunya, bati na mo na nga pag taga-baryo ka, murag kaminusan ka. Muubos ang imong bili sa imong pagkatao, murag dignidad nimo ubos kaayo ang pagtan-aw. Pero ang among mga top students, ang among valedictorian o salutatorian, gikan sa among baryo. Kay ang taga-baryo, bisan og brown out, magtuon gihapon. Ang mga dato pag brown out, wala na. Sa baryo, sige man brown out. So anad mi anang kandila, no, anang lampara, anad mi ana, no? Muna nga mga top me sa klase. Bisang magbaklay lang mi. No? Unya, sulod kog seminaryo. Pag sulod na kog seminaryo, tuon dito hangtod na pari after 10 years. Tapos na-assign ko kadtong giingon ni Father Hoven nga dito sa actually duha to ka parokya sa Sugbong Kugon, St. Peter o sa Lourdes, no, Our Lady of Lourdes sa Binuangan. Duha ka parokya akong gidala. I was a very young priest tungod kay kulang kaming mga pari. Dunay mga panahon nga dili masaka sa sakyanan ang mga baryo tungod kay nag-ulan sa gabi. So kinahanglan baklayon. So kinahanglan ko magbaklay og mga 3 ka oras, 4 ka oras para makaabot sa usa ka gamay nga kapilya para magmisa. O gunya kana bitang sige ka may slide. Nagbalik sa ako kadtong panahon nga nag-eskwela mi sa high school. Nag-ingon ko. Mao di ay nga gitrain mi sa Ginoo nga bisan batanon pa mi matrain na mi sa paglakaw, pagbaklay aron kung mapari kami dili mi magreklamo kung magbaklay mi para sa mga taga-kapilya o taga-baryo. Para ang taga-baryo dili sila ubos ang ilang paglantaw nga mas maayo ang poblasyon kaysa amo. O dito na ko nakita nga ang training di ay sa pagkapari wala magsugod sa iyang pagsulod sa seminaryo. Ang training sa usa ka maayo nga pari nagsugod sa pamilya.
Ang maayo nga pari nagsugod sa pamilya. Mao nga kung gusto mo buutan nga pari, pag umol mo og buutan nga mga anak. Gusto mo pari nga palahubog? Sige, diha sa inyong balay. I-train. Pero kung gusto mo buutan nga mga anak, mamunga na og buutan nga mga kaparian. So, sa una, puzzle to siya. Pero, naadi siya ay luna para sa Ginoo. So, nabutang na ko ang puzzle sa iyang sakto nga dapit. And it stopped to be a puzzle because I have met Jesus the way. So, okay na ko adto, lipay na kaayo ko. Pero, gawas magbaklay mi sa una, pag makakuha among tatay og isda, kami mga anak, tawagon mi, 7 man mi ka mga anak, ang mga anak, 7 mi ka buok. Ako ikaunom. Ang akong elder sister, Carmelite nga mongha, no? Tuwa siya sa Cagayan de Oro. No? Unya, mamisita mis mga mongha dinhi. No? Tapos, pabiligyaon mig isda. No? Unya, ako'y paborito gyud sa akong nanay nga magbaligyag isda. Nganuman, kay mahalin ang tanan ako baligya. Kay ngano, pero ako, bation akong kaulaw sa unang kuan. Kaulaw sa unang mamaligyag isda. Labi na katong high school na mi ba? Nya na may kay crush kung high school na, di ba? Unya mato ka dito sa poblasyon to ay mga crush dito pastilan. Ulaw kayo, no? Unya di man ka mahalinan magbaligyag isda kung di ka mosinggit. Daghan man may mga batanon nga magbaligyag isda. So para mamahalin imong isda, kinahanglan mo singgit ka. No? Namba mo unsa may isda nga familiar din sa inyo? Bulinaw. Iyon ani pagbaligya sa bulinaw. Iyon na. Okay. Sa una, iyon ani pagbaligya sa bulinaw. Nga magyapon ng bulinaw sa amo. Isda, bulinaw, presko pa. Kusog na siya. Kusgon gadi mo na siya. Pag dunay madunggan nimo nga isda, dagan dayon ka, no? Dagan dayon ka. Munang mahalin akong tanan isda, no? Unya sa una maulaw man ko ana. Kaulaw na ko na kay sa una. Before ka mo adto sa klase, no? Alas 7 man ang pag-report sa eskwelahan, no? So before ana sayo buntag magbaligya mig isda. Pagkahuman balik, ligo ana-ana lang diretso nya. Adto na diri eskwelahan. Nya kanang mauga na bitaw imong panit, no? Gikan sa imo ka manggawas ng mga himbis. Langsa, no? So, munang maulaw mi sa una kay batanon pa baya ka, no? Batanon pa ka. Ang uban siguro sa unya sa inyo dinhi mamaligyag puto, mamaligyag uban nga mga butang, no? Pero pagkapari nako, nagmisa ko sa katedral, dako kayo ang katedral sa Cagayan de Oro. Unya nag-brown out. Pero nadunggan gihapon na sa mga tao ang akong tingog. Kay bisan og walay kuryente, madunggan nila ang akong tingog. Makadungog mo diha mga bungol. Dungog para dili. Madungog, no? Madungog. Sa ato pa, bisan ang akong pagbaligya og isda, kabahin na sa training sa pagkapari. Sa inyong pagpakpakaron, mga bugal-bugalon, no? Tininood. Ako, bugal-bugal na ayo, do not take it seriously.
Tininood nakabalo ko nga tininood. Ang akong punto mao, sa inyong pagpakpak, tungod kay makita nimo ang beauty when an experience that was so embarrassing before, nga makita nato nga apil siya sa plano sa Ginoo, ato de siyang kinahanglan nga ipadayag kay makatabang o makadasig siya sa uban. Busa ako maghangyo sa inyo, try also to look into your life story. Kadtong mga bahin sa imong kinabuhi nga imong gikaulaw sa una. Pero karon makita nimo nga kinahanglan di ito para sa usa ka maayo nga ginikanan. You need some failures to be able to be understanding to your children who are failing. Kinahanglan di nato. Kinahanglan di nato masakit usahay para makakaton kita sa importansya sa pagpahulay. Kinahanglan di ay nga tayugon ang atong mga panimalay, ang atong pamilya sa mga pagsulay sa kinabuhi para maggunitay kita ug mahimo kitang mas lig-on nga pamilya. Okay pa ta? Padayon pa ta? Adto ta atong managat. Nindot po ning managat, no? Ang akong nanay taga Bohol. Inabanga Bohol. Bulanon. Oh. Kay Bohol man. Bulanon. Ang akong tatay taga Misamis Oriental, Hasaan. Cagayan, no? Oh. Tapos usa ka Disyembre ni ana, third year high school ko, ang akong nanay, mga Bulanon man, mubakasyon na sila. Muuli, no? Labi na akong fiesta, no? Muuli. Gidala niya ang akong unom ka mga igsuon. Ako ray gibilin. No? Na kung ako pa'y tigbaligyag isda, ako pag-iibilin din, no? Nya, usahay bitaw ka ng ambot ka mo nakasinati ba mo ani nga kanang ikaw mo'y paborito suguon ba, no? Ako ra ba'y anak nila? O anak ba ko nila? Ganun ako may ilang suguon, no? Natay mga hunahuna nga inana ba? Pero ang naghatag ka na ko og consolation kalipay nga, sige, ako'y tigluto kang tatay nga managat sa gabi o pagkahuman, maglaag-laag ko uban sa ako mga classmates kay December man, no? Mao nga sa una, kung doon na kay Levi's nga Carsones, sikat na kay ka sa una. No? Sikat na kay ka sa una. Kanya, makapalit man mi ana kay tagaan man mi sa suhol sa pagbaligya og isda. No? Kay high pointer ba ako baligya og isda. No? So, kapalit kong Levi's. Sa una ang Levi's, tanaw ko sa inyo mga edad, makasabot mo ani. Katubitang i-armirolon pa siya. No? O pinatosking nga kung mulingkod ka ang imo abay masamad. Hait kay sa katanan ba hait kayo, mas hait siya mas nindot kay tan-awon, no? Mas disente ka kayo polo den kag puti, no? Unya ang imo deng sapatos Adidas. Sikat na ka kay sa una. Sikat na ka kayo, no? Unya ako nang giandam kay December 31, New Year. Kada hapon sa December, pag bakasyon nilang nanay, no, o mga igsuon, ako, luto ko dito, kay tatay sa embalon, managat siya alas 4, alas 5 sa hapon, muuli pagka buntag na. So, muto among rhythm. Pagka 31, plastar na nako tanan dito sa taas, sa katri ang akong mga sulubon para sa midnight mass. Sa una, ang midnight mass alas 12. Karon alas 9, midnight mass, no? Alas 10. Muna kay sa una ang gihuna-huna sa una nga alas 12 gayud aron dawato nato ang bag-ong tuig nga naata sa simbahan. So katong mga pislat og mga ilong atong bitad-bitaron, katong mga pandak maglukso-lukso aron mo taas, no? Katong atong mga bag-o nga sinina atong suoton para dili-dali madaot, no?
Oh, so daghang kayo mga sige Unya muna atong plaster na to siya. Yung akong tatay, Loloy man ko, Loloy ako angga. Raul, Luloy. Ingan siya nga, Loy, humana ka nagluto. Niko, lipay kay ko. Utay, kay ang ako nga makalakaw na siya diretso para sugod na din kog laag, no? Kay pag misa dayon sa gabi, uban sa akong mga classmates. Sus ingon ma akong tatay nga, duha ang balunan kay kitang duhang managat. Unya, abi na ko og nabungol ko. Akong gibalik ingon ako nga, unsa imong giingon tay? Isa nga, duha ang balunan kay kitang duha managat. Ingon ako, nag-argue ko, ingon ako nga, tay, December 31 karon, no, magsimba ta. Ingon siya nga, ayaw, kuyog ta kay, basin tagantag pinaskuhan sa Ginoo. Saka ko sa taas, tanaw ko sa akong Adidas o sa akong Levi's. Hila ko, batanon ko, third year high school ha. Hila ko, gibilin pa ko din dili pa ko mag-enjoy sa New Year. Di man po pwede nga, sulubon akong Adidas. Dito. Adto mi sa dagat. Sakay siya sa iyang pambot. Nagsakay ko laing nga pambot. Kanang naabitaw kawayan. Ang ngalan sa amo na tapay-tapay. No? Basnig o tapay-tapay. Kay kung unsay silong sa iyang isda, iyang dadon, iduol sa ako, para kaming duha, magtaktak sa pukot o magbira. December 31. Sakto gyud pagka alas 12. Pagting mahibaw man nimo ng pagting sa simbahan o kanang mga lata nga pangbira-birahon o mga kwitis tanan mga lights makita nimo nga bibo kaayo kay dool pa man ang panagatan sa una, no? Dool pa kayong isda. Sige kong bira, pukot, sige kong hilak, no? O sige kong hilak. Unya nagsamot akong hilak kay wa gid mi kuha bisag gamay. Di ko makasulti sa akong tatay kay magsukol man lagi ko musulti. Dinisuro sa akong kuan, sa akong dugan. Asa mang pinaskuhan karon? Sa Ginoo asa ang pinaskuhan? Asa ning pinaskuhan nga imong giingon? Pero nagmahay ko ato sa akong tatay. Grabe akong pagmahay nga dunay epekto sa ako. Nga matingala ko kung makakita ko og authority figure, murag dili ko gusto magpaduol, magpalayo ko. Sulod ko seminaryo, maglikay ko. Kung mahimo dito kustomoy, dili ko magpakita, di ko moduol. Nya, di ko ganahan sa authority figure, kanang pare o kinsa nga rektor na mo seminaryo, tungod kay na ako'y issue about authority. Na ako'y gihambin o giproseso na ako na siya sa seminaryo. Pero it was not completely healed. It was when I was ordained a priest nga na-assign ko sa cathedral. For the first time sa akong assignment, cathedral ko. Cagayan de Oro. Sa cathedral, daghan kaayo misa. More than 12 masses every Sunday. Nagbakasyon ang ako mga kauban nga mga pari, so duha lang minabilin. Bakasyon gyapon, kinig yung bakasyon. Unya, duha ra minabilin, tigulang nga pari nga Kolomban. Alangan naman nga sa iya ang daghan misa. Sa ako gyud. Unya, naa pa ni style sa mga tao nga kung naay mong tapad nga lay minister, di sila mga lawat ito sa lay minister. Din higit sila mo kalawat sa pare, no? Unya, sige na kung ana-ana. Mura magyapon, di man mawala ang linya. That was the first time that I celebrated 7 masses. 7 masses. Unya, pagkagabi, last mass, alas 8 sa gabi, pagsaka na ko human sa misa, basa kaya kong sutana,
Adto ko sa refectory kay mukaon, bugnaw na ang sabaw, wala na ko'y appetite, tungod kay nagpasulabi sa ako, dili ang kagutom, kundi ang kakapoy, ning adto ko sa akong kwarto, higda ko daritso nga nagsutana, nga ang basa na ako nga sinina, na ugara sa akong lawas. Nagbagting alas 12 sa gabi, tungod kay ang katedral gipalibutan sa lain-lain nga mga hospitals, na ay mga masakiton, mga himalatyon nga kinahanglan og pari. Adto ko dito. Balik na sab. Pagka alas 3 na sa bagting, adto na sa lain nga hospital. Oh. Unya, alas 5 sa kadlawon, ako ang unang magmisa, first mass. Pagbalik na ako before the first mass, naglingkod ko sa akong katre, naghinuktok ko. Ako, lisod gid aning pagkapari ba? Unya, ning balik sa akong panumduman ang December 31. Spontaneously, ning balik lang siya. Ug unya, mura og dunay gisulti ang Ginoo nga usa ka mura moingon ta nga best lesson learned during that event. Tungod sa nahitabo sa akong 7 ka misa nga sunod-sunod ug sa kakapoy nga grabe gid kaayo. Murag nag-ingon ang Ginoo niadtong akong kasinatian nga dito nako nakita nga ang puzzle nabutang sa iyang sakto nga lugar. Kadtong murag nag-ingon ang Ginoo sa ako. Dili tanan nimo gusto matuman. Dili tanan nimo gusto matuman. I learned that when I was 3rd year high school. Pero ang learning, hinay-hinay. Hinay-hinay. And it took me many years, more than 10 years, to understand that lesson. O sakto gyud tungod kay sa akong pagkapari, daghan akong gusto nga wala matuman. Pero nahimo kong epektibo nga pari, tungod kay ang akong gituman, mao ang kabubuton sa Ginoo. That at times I did not understand o dili ko ganahan sa sulod. Pero bisan sa inyong sa pagkaginikanan ninyo, daghan mga butang nga gusto ninyo, pero tungod sa inyong mga anak, magsakripisyo kamo. Dili tanan niyo gusto matuman. Sa katapusan, kini, nakadumdum ko ani tungod kay si Father Hoven, usa sa iyang mga classmates nga pari, mo'y akong parish priest. No? Nagawas siya sa pagkapari ug namatay na. May he rest in peace. Sulod ko sa seminaryo, nag-iyon akong nanay ug tatay, sigurado na ka sa imong gusto. Kaya nakapasar ko si scholarship sa usa ka university. Unya, malipag yun akong tatay, akong nanay kay, wagoy gasto, no? Way gasto, no? So, unya, kung magpari ka, dako kay gasto. Napulo ka tuig. No? So, ingon sila, sigurado ka? Nako nga, sulayan lang nato na eh. Mao nga, sulod ko seminaryo. Pagka 5th year na ako, gusto ko magawas kay lisod. No? Lisod. Pero nakapadayon ra ko. Pag-abot na ko sa ikawalo ka tuig, 2 years before ordination, gusto na pod ko magawas. Kay ngano, akong duha ka mga pari is priest, no? One after another, sunod-sunod, ikaduha ang classmate ni, contemporary ni Father Hoven, no? Nga mao akong parish priest. Nanggawa sila sa pagkapari og nagmingyo. Ako nga seminarista, nag-ingon ko sa kong kagayon, lisod gid magpari, no? Unya kung dili ko buotan nga pari, di na lang ko magpari. Kay ngano? Kabalo ko unsa epekto. Kay ang mga tao,
na-traumatize adto nga kasinatian kay miabot ang higayon nga dili nami butangan og pari didto nga resident. Kay mahadlok ang obispo nga matuluhan na sad mi, no? Mugawas na pod, no? Nga bisan ang among lungsod sa pagkakaron, ang among lungsod sa saan, maoy pinakadaghan nga mga pari nga gikan sa diocese ug sa uban nga mga congregations. Siguro karon na anami mga almost 30 ka mga pari gikan sa among lungsod, no? O daghan kaayo. Ang among mga madre mga kapin sa 50 ka buok, no? O different congregations, no? O. Tapos nagawas sila. Pero sa pagpananghid nako sa among rector, no? Nako nga, Father, gusto na kong mugawas. Ingon siya nga, nganong magawas man ka? Ikuha niya ako mga records, grado, evaluation, tanan. Ingon siya nga, maayo kayo imong mga records. Ayaw pagawas. Naiuban din nga seminarista gusto na pagawason, dili manggawas, no? Bagsak-bagsak na, pagawason na mo. Di gid manggawas. Ikaw, maayo ang imong record. Pero nganong mo gawas ka? Akong gisulti. Yan na. Ang among parokya, dili na butangan og pari, kay mahadlok na. Hangtod nga, gibutangan og pari, pero tigulang kayo. No? Ingon sigurong obispo nga asya mamingyo og gyapon eh. 75 anyos. Unya, ang iyang gisulti sa among pari, nag-ingon siya, ayaw sa paggawas, pag pamalandong una. Pamalandong una. Pag-retreat. No? Pag-retreat. So, ning uli ko sa balay, gignan ako ang rektor nga, sige, Father, mag-retreat ko, pero dadon na lang ako mga butang daan. Oh, dadon na lang ako, kay desidido nagyug ko nga mong gawas. No? Pag uli na ako sa balay, walay laing tao gawas sa akong nanay. Kaya akong mga igsuon, nga mingyo na, nagmadre akong igsuon, unya, akong tatay na nagat, kamirang nanay dito sa among nipahat sa daplin sa baybay. Kaming duha. Unya akong nanay nag-ingon, Loy, daghan lagi kaayo dala nimo karon nga kuan, nga bakasyon. Nako para malabhan ako tananay akong mga habol, tanan, no? Kaya mao. Kumusta man ka? Ako, sige ko, smile, okay ra nay, okay ra. Pero ang atong nanay, kabalo na sila unsay gakahitabo sa sulod, no? Bisan mag-smile ta, kabalo sila that we are sad inside us, no? Inside our hearts. Oh, nangutana akong nanay, anak, kumusta na ang seminaryo? Pag-mention na seminaryo, hilak kog, dangoy-ngoy kog hilak. No? Dangoy kog hilak. Unya, ingon akong nanay, unsay imong problema? Sige lang kog hilak, why mo mugawas nga tingog? Unya, hangtod, nag-ingon akong nanay, Loy, imo kong nanay, andam ko maminaw bisan unsay imong isulti. Tanaw ko sa kong nanay kung ready bagid siya. Kay ngano, wala pa ko mapari, pawalihon ako sige sa pari dito. Kay katong gumawasay na siguro sila nga di na sila ganahan magwali ba? No? Kami na pawalihon, nga dili pa unta angay. No? Pero kami magwali. Kanahan ang mga tao sa among wali, kay maayo kuno may kaayo magwali. Nya, ang akong nanay magbaklay man, baryo man amo, so magbaklay human sa misa, pag atos misa, pag human sa misa magbaklay, pag uli, nya kabalo na kas mga taga-baryo, dili man na maglakaw kung dili mag-istorya-istorya, no? Nya kaila baya ang mga tao sa baryo. Nya akong nanay Gertrudes, no, ang iyang angga tuding, no, tuding. Ingon na ako mga silingan namo. Tuding, kamaayo gayud kaayo magwali si Loloy. No, ang ayan nagid siya mapari, duha na lang katuig mapari na si Loloy. No? Unya.
Muni siya akong isulti, unsa kayang bation. Pagbaklay ka nila, ma-imagine ako, pagbaklay ka niya, unya, wala na si Loloy, kay Looy na si Loloy. Oh, ninggawas na, no? Unya, nasakito siya tungod kay na problema siyang kidney. O kinahanglan siya operahan. Walay among kwarta that time. Ingon akong tatay, ibaligyan lang nato ito atong baka kay para atong ibayad sa hospital. Pero nag-ingon akong nanay, ayaw lang ibaligya ang baka kay para ra ba na kang Loloy sa iyong ordinasyon. No? Unya, kini ang akong isulti sa iya. No? Sa iyang pag-ingon, sulti lang kay maminaw ko sa imo. Ang akong, sa sulod sa akong kasing-kasing nag-ingon ko, will you be ready to listen to my story? To the news that I'm going to reveal to you nga maka-frustrate sa imo. Pero akong gisulti kang nanay. Pagsulti nako sa iya, tulo gid ang iyang luha. Mura og mga luha sa panganugon, nga sagulan sa luha sa kaulaw. Unsa kay isulti nako, dili na ka ako magbaklay uban sa ako mga silingan, magpaulahin na lang siguro ko. Kay mangutanan sila sa akong anak, unya wala di ay mapari ang akong anak nga ilang gipasigarbo. No? Ulaw ka kaayo, no? Ang mga benefactors nga nagtabang, unsa na ka namo pag-atubang? No? Hapit ko mamatay sa una, kay wala mig gamiton nga kwarta para sa akong operasyon, pero amo gyung gipangitaan og paagi para do na mi ihawon nga baka para sa akong anak. Pero karon mo gawas di ay siya. Kasayang basa 8 ka tuig nga among pagsakripisyo. Kana ang akong mabasa sa iyang mga luha. Unya, sa dihang medyo kalmado na kaming tanan, nga sige lang hilak, walay tingog, walay pulong. Nintindog akong nanay ka naman siya sa atbang. Nintindog siya. Unya, miduol siya sa ako, ug iya kong gipatindog, siya, anak, tindog anak. Pagtindog nako sa iyang atubangan, gipiyong nako ako mga mata because I was waiting for a slap. No nga, pakauwaw ka lang, ingnan ka bitaw sa una, kung sigurado ka ba nga magpare ka, ingon ka nga, sige gyud. Oh. So, nagpiyong ko. Pero, walay kamot o palad nga may tamparo sa akong dagway. Pero, doon ako'y nabati nga mga kamot sa akong mga abaga. Unya, hinay-hinay ko niya nga gipaduol sa iyang dughan o gigakos nga hugot gyud kaayo. I think that was the tightest embrace I ever received from my mother, more than my ordination day. Hugot gyud kaayo. Unya, kana bitawng maghilak nga gigakos ka, nga maghagulhol, kanang madunggan ginako ang vibration sa iyang dughan, nga maghilak ba. Unya, naa siya gisulti, nga dili gid nako malimtan. Nga akong dadon hangtod sa akong kamatayon. Ingon siya, anak, bisan dili ka mapari, palangga ko gihapon ikaw. Bisan dili ka mapari, palangga ko gihapon ikaw. I do not love you because of what you achieve. I do not love you because of your success. I do not love you because of your reputation. I love you because you are my son. Pagkabati nako niadto, murag gitanggalan ko sa tanan nga mga tunok nga pwede nako atubangon ang tibuok kalibutan. Because I am assured that in my worst time, somebody loved me as I am. Moto nga, human adto, nag-retreat ko.
ug sa akong pag-retreat, assured kay ko, mapari ka o dili, walay problema. Kay palangga ko sa akong nanay. Unya, sa first 3 days sa akong retreat, gyoy nahitabo. Everything was dry. Og nag-ingon ko, kinina ang confirmation nga wala ko nimo tawga Ginoo kay dili ka motubag sa akong mga pagampo. Kung di ka makigtingog kanako, buti pasabot, we are not in good terms. So, murag wala ka makauyon sa akong pagpari. So, dili na ako magpadayon. Nang hipos ko para mutapos na sa akong retreat. Pero ang akong kuan, ang gate sa retreat house, no? Before sa main gate para makagawas ka, moagi ka sa gate sa chapel. So, misulod ko sa chapel sa katapusan nga higayon. Og gibutan ako akong backpack, og nagluhod ko, nagtanaw ko sa crucifix. O gunya, nagingon ko, Ginoo, salamat sa mga tuig nga imo kong gipapuyo sa seminaryo. Ingon og wala nimo ako tawga. Mao nga, lain na nga kinabuhi ang akong pilion. Pero niadtong higayuna, ingon og dunay milagro nga nahitabo. Ingon og ang crucifix was so alive, talking to me. Og mabati gid nako sa akong kasing-kasing nga nag-ingon ang Ginoo, karon nakabalo na ka nga gitawag ta ka sa pagkapari. Nga magpari ka dili tungod kay na-inspire ka adtong uban nga mga pari. Magpari ka kay ako kang gitawag. Bisan unsay mahitabo sa gawas, magpari ka padayon, kay ako ang nagtawag kanimo. Dili ang imong mga idols, dili ang imong mga inspiration, kundili ako ang nagtawag sa imo. Og karon, imong nadunggan ang akong tawag. Gusto ko nga magpari ka. Unya, doon na pa siya'y gisulti. Karon, imo nang napamalandungan o naamguhan nga ang usa ka bukasyon nga dili tay-ugon, dili lig-on. Ang usa ka bukasyon nga dili tay-ugon, dili lig-on. Ning gawas ko nga malipayon, ning balik ko sa seminaryo, nagpadayon ko, ani 1993, I was ordained a priest. Wala ko magtuo nga ang usa ka doubtful nga batanon, hesitant, nagduha-duha, iya pag yung hatagan og mas dako pa nga responsibilidad. Iyang himoong obispo sa usa ka dioceses. Dili nako masabtan ang lihok sa iyang grasya. Pero daghan kaninyo mga ginikanan nga niya karon dinhi ug kami kita nag-agi kita sa pagkaanak. It is during the worst time that we are asked to love. The worst time is the best time to love. Kung wala ka to nga kasinatian, ambot kung asa na ko gipunit karon. Basin og nag-suicide ko. Basin og drug addict na ko karon. Basin og nakaapil na ako sa daghan nga mga crimes karon nga naghatag og kasakit sa ulo sa katilingban. But because I have found someone who loved me as I am, those things stopped to be a puzzle. Mao nga, kung mabutang na nato o sa Ginoo sa insakto nga lugar ang atong mga kasinatian, nga sa una gusto nato ipadaplin o hikalimtan, tungod kay we have found the way. Jesus,
the meaning of our lives. Karon makaingon kita, human sa mga paghitabo, makaingon kita, maudi ay. Mga igsoon, doon na ba mo'y mga kasinatian nga mga masakit o lisod kaayo dawaton, pero sa grasya sa Ginoo, makaingon kita, maudi ay. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Atong basahon o balik dungan. Very good. Maghilom ta makadiyot. Andama ang inyong mga pangutana. Kay samtang nangandam para sa misa, andam si Bishop Raul mutubag sa pipila ka mga pangutana. Ray mangutana? Walaya mo? Kung way mangutana, karong taod-taod, sugdan na to ang misa. Ma'am Tata. Okay. Sa dili pa nato sugdan ang misa, atong itunol nato kang Bishop Raul ang usa ka gamay nga pahalipay, pasiuna nga pahalipay kay aduna pay mga musunod hangtod karong gabi. Ang una natong pahalipay mao kining gamay nga plaque of appreciation. Akong basahon ang unod sa plaque. A plaque of appreciation is hereby given to Most Reverend Raul Dael, D.D. Bishop of Tandag, with heartfelt gratitude for sharing your kindness, wisdom, and shepherd's heart as our guest speaker. Your words have inspired our community to walk with hope, grow in faith, and serve with love. Given on this 30th day of November 2025, signed Engineer Eduardo Go, PPC Moderator, and Reverend Father Joven B. Lustre, Parish Priest. Atong ihatag.